Ginoo, nining takna sa kagabion, we would like to ask your Holy Spirit to descend upon each one of us so that, Lord, as we study our lesson, all of us, the Lord, will learn some spiritual lessons that we can apply in our lives so we can grow in our spiritual life. And thank you for blessing each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Good evening sa tanan nato nga mga kapaglaom o mga kaigsunan nga nagsunod sa ato takna sa pagtuon. Nindot na sad kayo ni tungod kay kini nga episode nini nga simana gi uluhan kini Unity in Christ. Panaghiusa diha ni Kristo. Kunya ang ato nga memory text atong mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Kung namoy mga Bible, mga kapaglaom, o naba mo'y ato pod nga sa Basco lesson, pwede nga inyong masunod o mag-adblisad mo diha sa inyo nga mga lesson quarterly parang masunod ninyo ang ato nga discussion niining adlaw sa Sabado sa hapon, Domingo, paingon sa Lunes sa gabi. Giingon ri ang ato nga teksto, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there is no divisions among you, that by that you may be united in the same mind and the same judgment. So by the text alone, maghatag ka na tuog pagpamalandong nga si Apostle Paul is appealing to the brethren in Corinthians. Doon na siya gihangyo sa mga Corinthians. Siya, I appeal to you, brothers. So this refers to the Corinthians. Diha sa ngalan ni Ginoong Jesus o our Lord Jesus Christ. Unya ang iyang appeal, mo ni ang iyang appeal, that all of you agree. So, si Paul, nag-appeal siya sa mga brothers and sisters sa Corinthian, nga sa ngalan sa Ginoo, all of you agree. Nga kamo managhiusa. And that there be no division among you. Mag-usa mo, o niya, walay division, walay pagbungkag diha sa inyong nga congregation, nga walay pagkabahin-bahin diha sa sulod sa iglesia, but that you be united in the same mind and the same judgment. Ang inyo unta nga hunahuna united, no? In the same mind and the same judgment. Mga usara ka panglantaw, usara ka mga panghunahuna. Mao ni ang appeal ni Paul. So makita na to ang appeal ni Paul una nga ang mga taga-Corinthians mag-agree sila. So dili sila magsumpaki diha sulod sa iglesia. Unya walay panagbahin-bahin sulod sa iglesia. So dili mag-agree sila, walay panagbahin-bahin sulod sa iglesia, og ma-united ang ilang mga panghunahuna in the same mind and the same judgment. Unya, ang appeal ni Paul, mahimo ni in the name of our Lord Jesus Christ. So si Paul, gigamit niya ang iyang pagtawag sa mga Corinthian, in the name of our Lord Jesus, mag-agree mo diha. In the name of our Lord Jesus, walay division din ha. In the name of Jesus, mag-unite ang inyong mga nahuna o ang inyong mga judgment. This is the appeal of Paul in the brothers and sisters in Corinthian. So, atong makita din nga, by this text alone, makakita na dayon tao pangunahuna nga there must be or there must something nga nahitabo dito sa Corinto nga nagsulat man si Paul ani. So ngano man nga nagsulat si Paul nga mag-agree mo, walay
panagbahin-bahin, you have to have the same mind in the name of our Lord Jesus, because in reality, the brethren dito sa Corinto, dili sila magkasinabot. Dili sila magkasinabot. Siguro atong makita ang church dito sa Corinto nga naay daghang mga membro, pero sa ilahang membership sa church, sa ilahang mga membro sa iglesia, adunay panagdebate, adunay panagsupak, dili magka-unite sila makaigsunan. So muna nga siya Paul, naghangyo siya nga, in the name of our Lord Jesus, you all have to agree each other. So it means nga, naay mga grupo-grupo nila, or one each way ang mga katawhan din. Then, there is no division. So it means, nagpasabot nga, pagsulat ni Paul nga, and that there be no division, nagpasabot nga, naanay division na hitabo dito sa Corinto. O niya, doon na sila mga lahi-lahi nga mga panghuna-huna. Og mo nang nag-apil si Paul nga, dapat kamo dunay usa ka panghuna-huna, in the name of Jesus, usa ang inyong mga panghuna-huna, kay kamong tanan, mga believers, kamong tanan, mga katawhan ni Jesus, o kamong tanan, usa ka iglesia, just you are one body of Christ, and there should be unity among God's people. There should be unity among you. So mo ni ang pagpasantop mga kapaglaom, mga higala nato nga kini nga teksto naghatag ka nato og panglantaw what really took place dito sa Corinto. Now, din sa ato nga introductory sa ato nga lesson, doon ay mga example din hinok, na ay mga nagkalalahi nga mga hayop, pero ang mga hayop doon ay grupo-grupo, kaya nani mag yun yung mga hayop, no? Pero sa ilahapong panagrupo-grupo, doon nagyapo yung mga pagsupak sa matagusa. Gani, example din kining chimpanzee, no? Mura man ni siya og mga unggoy, no? Grupo sa unggoy, pero taas siguro level ang ilang pangunahuna nga maggrupo ni sila nga 15 to 100 ni sila ka mga at least 15 to 100 mo ni ilahang kadaghanon sa ilahang panon. Pero there are many occasions nga mag-away po ni sila. Now, gipakasama sad ni Paul or sa atong author karon dinhi nga in the church sometimes doon na po'y mga panagbangi. But since we are all God's people, we are all children of God, we should have unity among ourselves. Especially, the church is on mission sa dako kayong buluhaton nga mu-witness ta sa tibok nga kalibutan. So, in this week lesson, kining atong pasiuna makaigsunan, we are just trying to look back in 1 Corinthians chapter 1 to 4, o giunsa ni Paul pag-address ang mga problema diha sa Corinto mga kapaglaom. I think last week we have looked into the lesson and we see nga doon na yung mga problema dito sa Corinto. Pero karon nga si manaha, kato nga problema ato tumasubli gamay, pero atong makita og giun sa pag-solve ni Paul kini nga problema nga nag-excess nga nahitabo dito sa Corinto. So now ang problema makaigsunan dinhi sa Sunday by the subtopic alone atong makita the problem of cliques in the church. Doon ay problema kuno sa mga grupo-grupo diha sa iglesia. That is why Paul said, there be no division among you. Kundili mag-unite mo. So, there is groups in the church.
unsa man ning mga grupo diri sa sulod sa iglesia mga kaigsunan nga ato nga makita. Now, ang ato nga makita diri sa lesson, we can read in verse 10, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree that there be no division among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. So, there is this division. Dunay pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. Kay dunay naggrupo-grupo diha sulod sa iglesia. Mayon tao ang grupo-grupo sulod sa iglesia, gigrupo aron magdinasigay. Kining ilahang grupo, pagkagrupo-grupo nila, nagkabahin-bahin gyud sila. Kaya ang usa mo ni iyang grupo, unya kini nga grupo dili mo agree ani nga grupo. Kini pong usa ka grupo nag-separate pud siya, kani disagree pud siya. So ang church makaigsunan kun atong tanawon dinhi sa Korinto naay pipila ka mga grupo nga nagkabahin-bahin sila. I think we can read unsay reason ani nga nagkabahin-bahin sila. Diri ang reason makaigsunan ngano nga nagkabahin-bahin sila. In verse 12, what I mean is that each one of you say, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Now, dinhi sa Korinto, nagkabahin-bahin yun dahil sila makigsunan. Ang ilang pagkabahin, ang usa ka grupo, nagingon nga, I follow Paul. O usa po ka grupo, nagingon nga, I follow Apollos. Ang usa po ka grupo, I follow Cephas. Ang usa ka grupo, I follow Christ. So you see, og atong tan-awon sa iglesia sa Korinto, perting bahinan nila. Nahimo silang upat ka grupo mga kapaglaom. Imagine, I don't know how big is the church of Corinto. I don't know pila ka number. Maybe ato nang mabasa pero wa nako makita mga kapaglaom. Pero just think of na sila mga 100 or 150 ka mga brothers and sisters sa church. Unya nabahin sila sa upat ka grupo. So, perting samo ka siguro gyud kay sulo sa church. Maybe sa ilang mga grupo-grupo, siguro yung uban nga gusto nga mo mag-superior diha sa church, or ang usapod ka grupo, gusto po sila nga sila po'y magpangulo sa church. So, you can imagine kung mao ni ang mahitabo diha sulod sa church. And this will tells us na kini paggrupo-grupo kaniadto, kini pong mga paghitabo sa itong church sa pagkakaroon, usahay nahimo lang ni siya nga kining atong nitabo usahay karon sa mga churches nga dunay managpanagbahin-bahin, naghatag lang nato ni og panglantaw balik dito sa Korinto. Nga ang Korinto dunay paggrupo-grupo, dunay pagkabahin-bahin. So kung mahitabo ni sa atong church, so atong mapanaminan ang Korinto nga sa una di ay nahitabo sa di. So dili dai ni siya kanang matawag nato nga pagkitabo lang out of nowhere. So, naadi ay atong makita nga this happens also in the past. Pero nindot kayo nga ato ning gibasa nga ato karon nga lesson, gito na nato tungod kay sa ato karon nga paglantaw, kung naay division panagbahin-bahin sa iglesia, we have to look back into the church of Corinto. Kay dito atong makita ni asa ato nga lesson giunsa ni Paul pag-address kining maong problema sulod sa iglesia. Dili lang ni ordinaryo nga pagkabahin-bahin mga kapaglaom, kay ang Greek word nga gigamit kuno ni ining division is schema. Unya kining schema nagpasabot kini makaigsunan to split sa to pa bungkag yun. Some time ago, dunay mga churches na to nga di magkapayo ang mga pangulo sa iglesia, nagbulag, o naghimog iglesia na putong uban. Makaingon ta nga, dili kayo maayo nga nigawa sa iglesia,
kay nagkabangi, pero nakatukod man pong iglesia, niya, ni daghan po ng membro, dili kaayo maayo ang hinungdan sa pagkabahin, but somehow the Lord bless lang gihapon makaigsunan, nagpanalangin gihapon ni adto nga panagbulag para pod mo spread ang buhat sa Ginoo. But maayo gyud pod to nga sa dili magbulag pa ang iglesia, magbulag ang mga pangulo, na bulag sa maayo nga kabubuton. Now, this church in Corinto, ang ilaha nga pagdivision, mupaingon yun ni makaigsunan sa pagkabulag. Okay lang siguro ang tag mabulag niya, magtukod iglesia dito, aron nga madaghan na membro. Pero the tendency is, kining ilahang panagbulag, mo resulta ni ngadto sa ilahang pagkaluya sa pagpangalagad. Kay, wa po sila kapaingnan. So, but we hope nga mahimo unta nga blessing sa sama sa atong na-experiensyahan karon dinhi. Pero si Paul iyang gibadlong kay kanang pagbulag nga wala sa maay nga kabuton, dili gyud na maayo makaigsunan. Pero kung magbulag kay mag-church planting ta, okay ra gyud kay na makaigsunan. Kay bisan gani nagbulag ning atong ubang mga churches nya walay maayo nga panagsabot, na panalanginan lamang gyud, pero that is not a good idea mga kapaglaom. Kunya dili lang kay kini nga panagbulag alang lang sa kining ilang nga panagbulag mga kaigsunan bugat tungod kay resulta kini sila sa contention sa to pa kanag yung heated argument yun mga kaigsunan, kanag yung bugat yun nga pagsupak sa matag usa og usa. So dili yun maayo mga kapaglaom. And that is why si Apostle Paul, nagsulat siya, ni-appeal siya sa mga taga-Korinto nga, in the name of our Lord Jesus, in the name of our Lord Jesus, nga mag-agree mo diha, dili mo magbahin-bahin, ni ata sa mission sa Ginoo, especially at the time nga ang ang buhat sa Ginoo, maupay pagsugod, maupa ang pagsugod makaigsuunan. Imagine abot si Paul sa Corinto niya naay na convert. Unya sa diha nga na-convert ang uban nga mga Corinthians, ang uban pod nga mga Hudiyo ang na-convert dito. Unya nagubot na yun sila. So what could be the image of Christ nga makita sa mga tao sa Corinto kung ang iglesia adunay pagkabahin-bahin? Adunay panag-away sulod sa iglesia. So dili maayo. So Paul appeal yun si Paul nga mag-agree mo diha mga kaigsuunan. Mag-agree mo diha because in the name of our Lord Jesus. Kay ingon ni Apostle Paul nga si Christ is divided, di ba dili man? So and you are not baptized in the name of Paul, you are not baptized in the name of Cephas, you are not baptized in the name of Apollos, but you are all baptized in Christ. You are all baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So therefore, walay panagbahin-bahin, kundili mag-usa mong tanan, because you are all baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and God's people, in the name of Christ, we and you must be united. Because in Corinto makaigsunan, the reality is they have no unity sa mga membro sa iglesia. And Paul was terrified sa sitwasyon dito sa Corinto. In fact, ang problema sa Corinto mga kaigsunan, ni worse pagyud kaayo sa tanan. Ni worse kaayo sa tanan. Kay dito sa Corinto, sa ilaha nga problema, they even went to the local magistrate, niadto sila dito sa mga sa mga huwis or mga arbiter
arbiter dito sa gawas nga maoy muhusay sa ilahang nga problema. Or niadto sila sa korte mga kaigsunan, unya ang uban kanila nag-file og kaso batok sa ilahang nga membro sulod sa iglesia. So very unfortunate nga ang mga membro sa iglesia dito sa Corinto niabot na niining libel sa ilahang panagbangi mga kapaglaom nga nagkasuhay na sila dito sa korte. Dapat unta ang kaso or ang problema nga niya sulod sa iglesia sulbaron radiri sulod sa iglesia. So imagine, and do you think kini nga pangitabo dito sa Corinto nga ang mga membro sa iglesia nagkasuhay wa ni nahitabo sa sulod sa atong iglesia? Brothers and sisters, there are many occasions nga ang atong mga igsoon nag-away sa iglesia, dito nagpahusay sa kapitan. Wala nagpahusay diri sulod sa iglesia. Wala nagpahusay sa atong mga pangulo. Niadto dito sa barangay. Unya naay daghan pod mga panghitabo nga naay problema sa ato nga mga igsoon, ni file ito kaso dito sa korte. Imagine makaigsuonan, what image sa iglesia kung ang mga membro sulod sa iglesia magkasuhay moadto dito sa korte. And this is also what happened dito sa Corinto. So muna nga si Paul, kining ihang nga sulat, bugat yun kaay ni mga kapaglaom, kay ihang gisulatan ang mga membro sa iglesia nga in the name of Christ, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, ni-appeal siya mga kapaglaom nga, unta, ihang gihangyo, nga in the name of Christ, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ. All of you should agree. Magsinabdanay mo din ha. Kay di ba ta maulaw nga muadto ta dito sa kalibutan nga maoy magpahusay, nga maoy muhusay sa tuak. Di ba na dako kayo nga insulto mga kaigsunan o dako kayong sagpa sa kamatuoran alang kanato nga nag-ingon nga kita mao ang iwag sa kalibutan, nga kita mao ang asin sa kalibutan, nga kita mao ang tuburan sa tubig o tuburan sa kinabuhi, pulong sa Dios nga atong ikapahat sa uban aron makabaton sila pud sa kaluwasan. O niya, kita na hinuon nga mga membro sa iglesia mo adto sa korte, mo file ta og kaso sa atong igsoon. So, grabe na yun ang ilahang kaimtang kay imagine, niabot na magyud sila sa korte, dili naman mahusay sa iglesia. And besides, I don't know, pero siguro naagyo sa po mga circumstance nga dili nato malikayan. Kay dinhi sa Corinto makaigsunan, dunay mga immorality sad nga nahitabo sulod sa iglesia. Or maybe kini nga immorality nakamit sa atong igsoon ngadto sa gawas. So dako-dako gyud nga problema ni sa iglesia mga kapaglaom. sorry. So atong makita mga kapaglaom nga if there is a church nga divided kayo or there is a church nga problematic kayo, in the time of Paul, one of this church is the Church of Corinth. Kay grabe gyud ang panagbangi, panagbahin-bahin sulod sa iglesia. So Paul is trying to appeal in the name of our Lord Jesus, agree with each other. Because Paul was trying to mention nga dili kinahanglan ang panagbahin-bahin nato sulod sa iglesia. Because we are one body of Christ. This is in 2 Corinthians chapter 22. Now you are the body of Christ and individually member of it. So, kita membro sa iglesia. Uban nato kamot, ang uban tiil,
ang uban baba, uban ilong, uban dalunggan, uban mata, all parts. Mo ni ang gipasabot ni Paul. Ug tungod kay usa kita ka lawas ni Kristo, we have to agree with each other. There should be harmony, mga kaigsunan, sulod sa iglesia. Gani si Paul sa iyahang gisulat, mga kaigsunan, nga atong gibasa kaganina in 1 Corinthians chapter 12 verse 27, nga kita usa ka body, Paul was trying to tell us, mga kapaglaom, nga ang iglesia nagapasabot nga dunay panaghiusa, pero makaigsunan dili panaghiusa nga giingon sa atong lesson uniformity. Akong basahon rin, mga kapaglaom, this metaphor, one body of Christ, indicates that Paul is looking for unity, not uniformity. Unsay ibot ipasabot ni ini, mga kapaglaom? Ang ibot ipasabot ni ini nga we can be united bisan og dili uniforme, but we can work harmoniously together in our differences. So he is looking for unity in the diversity. So nakalalahi na to nga talent, usahon tak, and still we have the same goal, mga kapaglaom. So muna siya diha, maybe my talent is this, mga talent mauna, but all of this usahon ni siya alang sa buhat sa Ginoo. So mo ni tawag natong unity, not uniformity. Unity in diversity, mga kapaglaom. Mo ni ang gusto nga mahitabo ni Paul nga makita niya sulod sa iglesia. Sama ra gud na sa choir sa church. Ang choir sa church na ay soprano, na ay alto, na ay tenor, na ay bass, o napay mga instrument. So gigamit na siya nga mo blend nga pagkanta, nindot na to paminawon nga lahi-lahi og mga tingog, pero imong tan-awon nagka-unite na ay mga instrument pod nga gaduyog ni haom pod sa kanta. Ni sunod po sa nota. So, daghang mga instrument. So, this is Paul what is trying to tell us nga we should be united, not uniformity. Dili kay alto ra tanan siguro maganta, dili kay bass ra tanan maganta. Pero gi-mix makaigsunan, diversity, unya ni produce og nindot kaayo nga dulunggon. Nindot kaayo mga kaigsunan nga pag-awit nga madungga nato nga blend kayo bisan nagkalalahi og tingog. So this is what Paul is looking that should happen in the church. There should be unity, mga kapaglaom. Kay kung walay unity, then unsaon na lang nato ang ato nga witness, mga kaigsunan. And we are reminded in our lesson, we are reminded that all of us who have Christ as our Lord, we must be united. And the church, the church is not centered on human leaders. Kay uban, Paul, Apollos, Cephas, mga kapaglaom, the church is not centered on human leaders. Christians are centered on Jesus. So, dili ta mayon na, sakop ko ni Kuan, di ko mo suportar ninyo kay ang nagbautismo nako si, example no, si Pastor Roxy ang gabautismo nako, si di ko mo suportar nimo. Ang nabautismo nako si Pastor Salada, dili ko mo suportan ani. Ang nagbautismo nako si Pastor Jerry, dili ko mo sunod ninyo kay didto na ko mo sunod sa iya. Mga kapaglaom, we are not baptized in the name of that person, but we are baptized in the name of Jesus. And that should be nga kitang tanan our center of worship and center of our dedication sa pagpangalagan sa Ginoo is only Jesus, mga kapaglaom.
So we are not centered on human leaders, but we are centered on Christ, because Christ is our model. Ug mo nay atong sundon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, because if Christ is our model, wala dili siguro ta ma-backslide mga kapaglaom. So look at sa Korinto, ang mga nagsuportar ni Paul, dili ganahan mo suportar atong nabautismuhan ni Apolos. Katong nabautismuhan ni Apolos, di mo suportar ni Paul, di pod mo suportar ni Sipas. Ang mga kang Sipas pod nag-ingon pod nga di mi ana nila. Kay kami mo diri pod mi kang Sipas. But Paul said, we are all member of the body of Christ. You are all baptized in the name of Jesus Christ. And you must all be united in Jesus Christ. So Paul's address, ang pag-address ni Paul sa division, mga kapaglaom, sa Church of Corinto, is to lead them to Jesus, is to remind them that you are not baptized in other name, but you are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And because of that, we must all get united. You know, leadership in our church, leadership will come and go. Unya, what if dili na sila leader? So, dili na punta mo sunod sa uban mga leader. So, ang resulta, mga wala ta sa pag-alagad, tungod kay we only follow human leaders. That is why, daghan mga churches nga gi-re-stroke, unya humag-re-stroke, na sila'y maayo kay nga leader, o sa dihang kining maayo nga leader, sa iyang pagdumala, maayo kayo, pero sa dihang mamatay ang leader, ang maong organization, mawala sad. Nga naman, because they follow the idol, only this leader. But for our church governance, sa ato, no, sa Seventh-day Adventist Church, ang gihimo sa tuwa is, we focus on Christ. And all these leaders nga niya sa ato, sa hierarchy sa ato nga church, they are elected for a certain period of time to serve the church. And of course, moabot man gyud panahon nga mo-retire na, sa mahuman na ang ilahang pagserbisyo, and another leader will come. Pero wala ta makaigsunan, wala ang atong pagtuo nagdepende sa ato mga leader. Ang ato nga pagtuo na angkor diha ni Jesus Christ. So whoever our leader, bisan pag ganing atong leader masayop, tungod kay tao naman atong mga leader, dili ta ma-discourage, because our true leader is Jesus Christ. Dili kay nagtan-aw ta sa atong leader, i-idolize yun nato, na kung mawala na siya, or kung mapakya siya, then dako kayo nato pagkadismaya. But if Jesus is our leader, si Jesus mo sentro sa ato nga pagpangalagad, whoever our leader, o kung mapakyas man sila, we still remain diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya kung naapoy maay natong leader, atong suportahan sa ilahang pagdumala sa iglesia, kay mao po nay atong obligasyon sa iglesia. O pinaagi siguro sa maayo nga leader, then ang atong ministry diri sa ato nga local church, sa ato nga global mission sa church, mahimo ni siya malampuson. But again, mga kapaglaom, our faith, ang ato nga pagtuo is only committed, is only centered to Jesus nga mao'y nagiya sa iglesia, because all other leaders of church, ang gisunod nato si Jesus mansad. And that is why in our church, wala gyoy matawag nato nga forever nga leader, nga hangtod sila mamatay, anak pa sila ilisan. But in our church, no. We have this system of the church, nga whatever happens to the leader, another new leader will come, and another leader will come nga mo'y mugiya
mga mo manage sa pagpadagan sa iglesia through the guidance of the Holy Spirit to our Lord Jesus nga mao'y pangulo nato sa iglesia. So there should be no division in the church. Muna gitinguha gyud nato mga kaigsunan. Kung naa may mag-excess siguro, pero ato na yung tagaan o kasulbaran because it is not good nga ang iglesia adunay pagkabahin-bahin. Hinumdum ko sa story nga dunay atong mga kaigsunan nga sa iglesia nagkabahin-bahin sila kay gusto sa ani nga grupo nga mao gyud nilang mailder. Ang usap pod ka grupo mao nilang mailder. So grabe gyud nga panagbangi sa iglesia. O gani ni resulta pag yun nga muraog nabuak ang ilang iglesia. Then there is also some story sa atong church nga mga leader nagkabahin, naghimong iglesia dito sa Pikas, naghimong iglesia sa Pikas. So ang usa ka church nga daghang mga pangulo nga di nagkasabot nanggawa sa iglesia o nagtukod sila og mga iglesia o of course nahimo pong panalangin, but that is not the ideal way how we are going to plant churches. Maaygo nang magtukod ang iglesia nga gipahaluna gyud og ayo sa iglesia nga sige dito mo kay aron nga magplanta dito og church, dito mo kay magplanta og church, dili kay nagsamok sa iglesia nang gawas nya naghimo og mga churches. But it happens. Nahimo po Hinoon nga panalangin, but that is not the most ideal mga kapaglaom. So Paul is appealing nga managhiusa ta sa iglesia because we have the mission of the church nga atong i-reach ang mga unreached people group, ang ato nga society dinhi sa ato nga palibot nga wa pa makadungog sa mensahe or they need more discipleship aron nga ma-nurture ang ilang pagtuo, then mahimo silang true disciple of Jesus. Unya paghimo lang disciple, they will be baptized and then mahimo na pud sila mga discipler ngadto sa uban nilang mga higala. So our lesson for this week and for this 3 nights nga ato nga gisigutan, our attention is being called nga we should be united. In Monday's lesson, centered on Christ, gipahinumduman ta nga ang formation of cliques, kanang formation sa mga grupo-grupo diha sa iglesia, constitute a denial of one's allegiance to Christ. So kung doon na kuno'y mga grupo-grupo diha sa iglesia, kamuingon ka nga, kamira yun nga grupo, kamuro yun nga grupo, mga kaigsunan is a denial of your allegiance to Christ. Because ang atong pagtuo, it should not be anchored to someone else. It should not be anchored to our leaders, but it should be anchored into Christ. So, if you are also in Christ, dili pud ta magbahin-bahin sulod sa iglesia. Kay walay rason ngano nga magbulag-bulag ta sa iglesia kung kita membro sa body ni Christ. We are all united. We are all united. Gikan sa pinaka-ordinaryo nga membro sa iglesia o ngadto sa atong pangulo sa iglesia, we are all united mga kaigsunan. We are all united. Gani, kung ikaw sa ka-leader sa church, we are told by Apostle Paul o sa ato nga mga and even Jesus nga if you desire to become a leader, you must serve your people. So, what does it mean? Na kung ikaw pangulo sa iglesia, magserbisyo ka sa imong mga sakop sa iglesia. So, dili po di ay maingon nato nga kanang maingon nato nga maayo po di ay kayo magpangulo. Although maayo magyuna. Pero imagine, kung magpangulo ka, magserbisyo ka sa imong mga tao. So, pero kung sa kalibutan po na, baliman, kay kung ang leadership, murag taas magyud kayo. Pero sa ato, sa church, kung ikaw pangulo sa iglesia, you must serve your people. And you must be the most humble person in the church.
and you must be willing to give more sacrifices alang sa imuhang mga membro sa iglesia. So, mga kapaglaom, the appeal of Paul to the church of Corinth is also the same appeal sa ato karon sa iglesia. Nga, there should be no division among us, but we should agree with each other, and we should have one mind in Christ, aron nga kung mao ni atong mabatnan, then we can unite ourselves in diversity of our talent, nga maggamit nato all together, all of the talent is all packed together, nga mag-usa alang sa buluhaton sa Ginoo. And every one of us must be centered in Christ sa ato nga pagpangalagad. Nothing more and nothing less, but our faith is centered in Christ. And if that is what we are going to do, mga kapaglaom, then we can work with our brothers and sisters. Bisag unsa pa na siya diha, we can work with our brothers. Dili kay pilion lang yun ako, kiniregyod ko mo work, dili ko ani mo work sa uban. No. We have to work and we have to learn to partner with our brothers and sisters nga mauban nato sila sa buhat sa Ginoo whatever talent. Dili nato himuon nga mapareho siya sa tuwa, kundili ato lang himuon atong kaugalingon how to partner with this person and how our talent can work together for the furtherance of the work. Because the problem of Korinto, mga kapaglaom, ang ilang pagkabahin-bahin na himong dako kayong kapildihan sa kausa sa Ginoo dito sa Korinto. So Paul addressed them and tell them to stop all their division but be united in Christ. So mga kapaglaom, abuta po ang atong nga panahon, wa na gyud, pero atong gilauman nga kining ato nga lesson ining simana maghatag nato og panghunahuna nga we should all be centered to Christ sa atong pagpangalagad, and we should stop all those kinds of division in the church, but we must be humble, try to work with each other in the church for the unity of the body of church of Christ. Then with that unity nga atong mabatnan, we can work unitedly to fulfill the mission of Christ throughout the world. Remember nga dito sa upper room, they prayed together, they reconciled with each other, then sa dihang ilan ang nabatnan, they received the Holy Spirit, and when they received the Holy Spirit, now they're preaching, their prayers, and everything they do in the mission of Christ, they have power because they are united, because they seek the Holy Spirit of God, and God bless them with the Holy Spirit, and in proclaiming the gospel of Christ, thousands and millions of people in the first 100th century who have accepted Jesus because the church is united. So, maayong gabi sa tanan. Akong paglaom, ang Ginoo magpanalangin kaninyo sa inyong mga puloy-anan, mga kaigsunan, mga higala nga nasunod sa atong programa, ug magkita na sadta sunod nga Miyerkules alang sa ato nga pagpadayon sa pagtuon sa takna. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo, atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo nga nagtuon mi sa lesson ni ini nga simanaha, og itugot Ginoo nga among mabatnan ang imong balaan nga espiritu, unya dunay panagiusa sulod sa iglesia, og sa dihang mabatnan ang panagiusa sulod sa iglesia, ang imong buhat Ginoo mahimong malampuson, og daghan pa niya mga hamiling nga kalang badala diha sa imong atilan. Salamat Ginoo nga ikaw magpanalangin sa matag usa ka namo, og akong giampo ang tanan nga mga nagsunod sa takna sa pagtuon, kung anaay mga problema silang puluyanan,
ikaw Ginoo magasulbad nini. Kung adunay mga balatian, ikaw Ginoo magaayon nini. O tagay kaming may katulugon ning gabi una. O salamat kayo, dili ikaw magkawang sa among mga pagampo, imo ning tubagon, kay among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.